Oh, ngayon ho, mga bossing, dakuin na natin. Eto, napansin na din po nung ating mga karatig bansa, yung ginagawang pambubuli ho ng China sa bayang Pilipinas. Oh, ano po sabi dito? US, South Korea, New Zealand decries China's water cannon attack on BFAR mission. Oh, nakikita na din ho, mga kababayan. Biruin mo nung mga huling mga buwan, dalawang barko ng China, isang barko ng Pilipinas. Di ba, Kian? Oh, pinagitnaan po yung barko. Napakaliit ng barko ng China, ng Pilipinas. Wina-water cannon po nila. Meron pa pong mga pagkakataon, binabangga po nila yung barko natin. Ano po, tapos ang ating Vice Presidente, sasabihin na kaibigan natin ang China, no? Hindi dapat tayo humilig doon sa kabilang panig, yung Estados Unidos. Minsan ho, hindi ko maintindihan itong mga DDS eh. No? Sasabihin nila Bato de la Rosa, oh ayan, lagot ka na Bongbong Marcos kasi panalo na si Donald Trump. Yung tipo bang ipaparamdam nila sa atin na kakamping nila si Donald Trump? Di ba? Tapos ito naman, ang Vice Presidente naman, halatang halata na ayaw sa Estados Unidos. Ang gulo nila mga boss. Di ba? Tapos sasabihin yung kumbaga yung pagpapalayas daw po ng dating Pangulong Duterte doon sa mga Amerikano para maglagay ng base sa ating bayan, pagbalanse daw po yun. Hindi naman pinaalis, tapos ano ginawa? Naging sunod-sunuran ho tayo sa China eh. Di ba? Oh, naging sunod-sunuran ho tayo sa China, mga kababayan eh. Tingnan nyo po ito. Oh, biruin nyo ito yung mga bansa po nakasuporta sa atin. Pero yung mga DDS, kupal yang mga yan. Sila pa po yung hindi nakasuporta sa ating bayan, no? Sa ating laban po sa West Philippine Sea. Lalo na yung Vice Presidente. Para saan daw yung mga missile, bakit daw naglalagay tayo? Imbis na matuwa ho, mga kababayan, ayun, parang siya pa yung gustong manguna, no? Na Pilipino para ipaalis yung mga missile na yon. Parehas ho ng naratibo ng China sa sinasabi ni Inday Sara Duterte. Ako nga natutuwa ho mga bossing lalo na nung nakikita ko na halos puro salita na lang po ang China, puro pagbabanta na lang po ang China, pero wala naman, hindi naman nangyayari. Di ba? Parang si Baste Duterte, panay banta lang. Parang yung bloodbath. Akala naman natin totoong nagbabanta, no? Yung pala sabi, ready na ako doon sa ready na ako sa trial. Gusto ko ng bloodbath. Tapos pagdating nung kanilang sagot sa subpoena, mga kababayan, gusto dismiss. Ang gulo. O di ba? Panay sila, iisa yung kanilang galawan. Pang mga lang po, pang mga sindakan lang ho, mga bossing. O eto, US, South Korea, New Zealand decries China water cannon attacks on BFAR mission. O ayan po yung barko. Manila, Philippines, the embassies of the United States, South Korea, and New Zealand have expressed concern over the China Coast Guard use of water cannon against a Philippine patrol vessel near Scarborough Shoal ng Bajo de Mansinloc last week. Tapos maririnig na naman natin si Vice Presidente. Kaibigan natin yan. Ano? Kaibigan natin yan. Kaya hindi dapat tayo naglalagay ng mga missile o yung Typhoon missile. Tsaka yung BrahMos. Kasi kaibigan daw natin. Ganyan po ba magturing yung kaibigan? Mga kababayan? Tayo po magdadala lang po ng supply yung ating mga kababayan doon po sa BRP Sierra Madre. Tapos ano po gagawin nila? Bobombahin ng tubig.
The three embassies issued separate statement on Monday and Tuesday calling out the Chinese vessels dangerous maneuver against a Bureau of Fishery and Aquatic Resources o BFAR vessel operating within the Philippine Economic Zone. Oh, mabuti pa ho itong mga bansa na ito, mga kababayan. Di po ba? Mabuti pa ho ito, mga bossing, naiintindihan yung mga DDS, naku, kakampihan pa yung mga yung China. Parang ang ating Vice Presidente, minsan hindi mo na maarok kung ano ba talaga ang nasa utak ng Vice Presidente at kung bakit niya nasasabi na kaibigan natin ang China at kaibigan ang turing sa atin ng China. Ayan ho, mas maigi pa ang ibang bansa sumusuporta sa atin. Ang Vice Presidente, alisin niyo yung missile. O, walang sinabing alisin yung missile. Pero siya isa sa nagko-question kung bakit daw missile. Depensa natin yun eh. Di ba? Wala nga ho dapat nasasabi ang China doon kasi sariling bansa natin ang dinedepensahan ho. Oh, kahit na sabihin mo galing ng Estados Unidos yan. Di po ba? Tayo pa din po, mga kababayan, ang magpapasya kung ano ang nakakarapat sa ating bayan. Hindi yung kagaya nung China. No, bakit kayo maglalagay ng missile? Oh, pinapataas nyo ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi sumasagot si Inday Sara Duterte nung mga time na yun eh. Pero ho, nung medyo namatay na yung issue, mga bossing, ayan, bumanat na. Which is, yun nga po, yung nasa Australia ang ating Vice Presidente. Sabi dito, the United States stand with the Philippines in upholding freedom of navigation and condemning, the China Coast Guard dangerous action that disrupted a lawful Philippine mission to provide supply to fisher folks within Philippine EEZ. Tingnan nyo ho, mga kababayan, kung nasaan lang po yung ating mga kababayan sa loob po ng teritoryo natin. Di ba? At sino po yung bibigyan ng supply? Mga kababayan po natin. Oh, ano ang problema ng China dyan? Takot ang China na maunahan sila. Mas malayong advance ang warfare. Mas malayong advance and warfare ng Amerika. Hindi pa magpasalamat at nagkaroon ng depensa kung sa... Ay, totoo ho yan. Di po ba? Dapat nga po, ang ating Vice Presidente, natutuwa. Bakit to? Yung nakikita nating pambubuli ng China ginagawa sa atin ho, mga bossing, nadadagdagan po yung depensa natin. At nakakatindig ho tayo kahit papaano doon sa pambubuli ng China. Alam nyo po, mga kababayan, nakita nyo ho simpleng lang po yan. Hindi naman simple, delikado. Delikadong pambobomba ng water cannon po yun. Inalmahan na po nung tatlong bansa, New Zealand, US, at yung isa? United States, tatlo yan eh. Asan ba yun? South Korea, US, at New Zealand, inalmahan na po. Mga kababayan, yun pong UNCLOS, nung pong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung ibinalandra nung matanda yun, magagalit sa akin yung mga DDS. Ayaw nilang tinatawag ng matanda eh. Tingnan nyo yung si Medjaldia, tinawag daw ng matanda. Samantalang ang pagkakarinig ko, tingnan mo yung mata niya. Para po doon sa mga bingi na mga DDS, sabi daw ni Maris Umali, tingnan mo yung matanda. Matanda man o mata, yung sinabi, matanda na naman talaga yung mga yan eh. Di ba? Balik tayo kay dating Pangulong Duterte. Kung tinindigan niya yung UNCLOS na yan nung pagkakapanalo niya, malamang ho, marami pong mga bansa ang mas sumuporta sa atin. Mga bossing. Kasi sikat si dating Pangulong Duterte dun eh. Di ba? Sikat si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya lang po, nandito kami sa labas ng bansa, sikat na sikat siya. Kaya lang ang sinasabi, yung presidente nyo, mamamatay tao. Parang may saltek daw. Yung mga nakakasalubong namin. Siyempre kami dati, pinagtatanggol pa namin.
Eh ngayon napapagtanto namin, naku po, tama yata yung mga pinagsasabi ng mga ibang lahi dati. 'Di ba may May de Guzman, oh, vlog, 1.5 YouTube. Sabi ni Mick Made, oh, ano nangyari sa jet ski trip ni Digong? Baka po binenta na yun. Baka po for sale na ho yun ngayon. Reason of selling, reason for sale, eh, ng ibang bansa na yung may-ari, mga kababayan. Balik tayo kay dating Pangulong Duterte. Kung pinanindigan niya yan, tinayuan niya yan, mga bossing, nung panahon pa lang na ho yun, nako, unclose ho yun, mga boss. Di ba? Unclose ho yun. Malamang po, madaming mga bansa ang susuporta sa atin dahil legal naman po yung pagkakapanalo natin doon. Wala, kaya lang, wala ho. Tinulugan, tinungangaan, walang ginawa. Siguro po natakot kay Xi Jinping. Kaya po ang naging resulta chuchu na lang po tayo at sunod-sunuran na lang po tayo sa China. 'Di ba, Jocelyn Para?